Jensen. Your number one FM station in Soxogen. This is 105.1 Mega News FM General Santos. Your number one choice of music, news, and information. Voice of the Youth Network. Informing, inspiring, involving and empowering the Filipino youth worldwide. Hi, this is Boy Abunda and you are listening to the Voice of the Youth Radio. Ikaw na. What's up, y'all? My name is Apple the App, and listen to the Voice of the Youth Radio. Pakinggan niyo. You're listening to the Voice of the Youth Radio. 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 Hi, this is Ding Dong Dantes and you are listening to Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. Gusto mo bang ma-inform? Ma-inspire? Ma-involve? At ma-empower? Get to know the latest information and technology. Engage in the most awesome advocacies. And meet the coolest young Pinoys. Hashtag VOTY Radio. V-O-T-Y. Voice of the Youth. Kasama ang inyong mavovoting barkada. Papa Lem. Tito Jack. At ang buong tropa ng Voice of the Youth Network. Dito lang sa 105.1 Mega News FM General Santos. Sabado, 4 p.m. to 5:30 p.m. Voice of the Youth Radio. Sigaw na! Rise up, stand up, come together. Shout it out and be heard. We have the youth power. We can make the difference. Let your voice be heard. We are the voice of the youth. We have the youth power. Voice of the Youth Radio. Voice of the Youth Radio. My love, I'm home. Papa! Andyan na si Papa! Papa! Unsa may gasa nimo para naho? Chicken? Papa! Alam mo ba? Naka-perfect ako sa exam. Ah, wow! Ang galing naman. Kaproud naman tong panganay ko. O Anya, baka si ate Nana lang ang may chicken ngayong gabi kaya puro itlog yata ang grades mo. Ha? Nga naman pa! Ako yung nagpabili ng fried chicken eh. Dali na! Hayaan mo, Anya.
Bibigyan kita mamaya. Honey, nakauwi ka na pala. Magbihis ka na at nakahanda na yung napagkainan. My love, sinalubong ka agad daw ni Nana tsaka ni An-An. Ang kukulit! Hayaan niyo muna magbihis si Papa niyo. Ma, si Papa, hindi raw ako bibigyan ng chicken mamaya. Mamaya na kayo mangulit. Ay, Berto. Oh, my love, para saan yun? Kagulat ka naman. Ano, may maganda kasi akong balita. Tamang-tama, nandito na rin si Anya. Sigurado akong matutuwa kayo sa ibabalita ko. Ha? Anong Saglit lang. Buntis ka ba? Oo! Tama! Buntis ako! Kakatay ko lang ng pregnancy test kanina. Mga bata, Anya, may baby tayo ulit! Wow, Mama! Congrats po! Promise ko po, magiging love na love po namin siya ni Anya. Ako rin po. Excited na ako na may makalaro, Mama. Oh, sweet naman ng mga anak ko. Payakap nga ng mahigpit. O siya, bago pa tayo mag-iyakan lahat. Honey, magbihis ka na. Mangaon na ta. Pagtapos kumain, tabi-tabi tayong matutulog sa kwarto namin ngayong gabi. Gusto niyo ba yon? Anya? Sige, Ma. Kunin ko na yung una namin ni Anya sa kwarto namin. Opo, Mama. Samahan ko lang po si ate para pareho kaming tutulong mag-ayos ng kama mamaya. O tara na, kumain na tayo. O ito, Ana. Sa'yo lang tong fried chicken, ha? Bawal bigyan si Anya. Pa, promise naman, babawi ako sa grades ko. Oo nga po, Pa. Tsaka gustong-gusto rin po ni An-An tong fried chicken. Oo nga naman, Berto. Hayaan mo na si Anya. Hayaan mo, mas pagtututukan ko pa ang pag-aaral niya. O siya, basta Anya, gayahin si Ate Ana mo. Ang galing-galing sa math. Perfect ang quizzes. Kung tutuusin, pwedeng ikaw na ang magmamana ng negosyo natin pagdating ng panahon. Berto, Diyos ko, ang babata pa ng mga anak mo. Hayaan ko muna sila maging bata. Opo, Pa. I-tutor din po ako ni ate bukas. Tsaka Pa, don't worry. Kami ni Anya at ni Baby ang tutulong sa business natin sa future. O siya, ganito. Sa susunod na linggo, samahan niyo ako sa tindahan natin para malaman niyo kung paano tayo makakabili niyang paborito niyong chicken. Pabili naman po ng 1 kilong bigas. Oy, Suke, bili ka na dito. Mura ang gulay at karne. Sariwa pa yan. Kuya, magkano po ang prutas? Oh, eto Anya. Diyan lang kayo sa upuan, ha? Huwag masyadong maingay. Magtitinda lang muna ako dito. Ate Dina, pakibantayan na muna ang mga bata, ha? Opo, ma'am. Ayaw pa badlong, ha? Lalo na ikaw, An-An, kay badlongan ka. Sige po, Yaya Dina. Ay, ma'am, dumating na pala yung bagong stocks ng mga tela natin. Na-check na rin po yung mga restocks. Sige. Ayusin na kaagad natin mamayang gabi. Anya, sabi ko, di ba? Tumahimik lang muna kayo. Trabaho kami dito Nakaka-distract yung pagtatambol mo. Ay, sorry po, Ma. Ana, ito na lang maglaro kayo nitong Holland dyan sa gilid. Quiet lang, ha? Hala, thank you, Yaya. Favorite ko tong Holland. O dali, tara na, An-An. Ang talo, mag-aayos ng kama mamaya. Game, ate! Bantay ka! Tatalunin kita! Dapat, Anya, ganito gawin mo. Mali naman yan Napakasaya ng buhay, Meron akong asawang mapagmahal. Si Ana, si Anya, may business pa.
At ngayon, meron pang Andrea. Napaka-cute na bunsong anak ko. Kung pwede lang, pahintuin dito ang oras. Sana, habang buhay na to, at wala na akong mahihiling pang iba. Ate Nana, pwede pumasok? Sige lang, Anya. Pasok ka na. Pa-tutor ko, tibe. Pretty please. Ay sige, sabihin mo lang yung tanong. Nagawa din kasi ako ng project. Okay po, ate. Ang tanong lang ay, what is 8x23? Huh? Anong tanong? Pakiulit-uli, sorry. Nalito ako. Sabi, what is 8x23? Ah, pag may x sa math, times yan. Multiplication. Ah, oo nga pala. Ayun ate, what is 8 times 23? Sinubukan mo na bang i-check sa multiplication table sa likod ng notebook mo? Hindi Ano kasi? Ah, eto. Pahiram ng notebook mo. Dito yan sa may Ano to? Nag-drawing kasi ako sa likod ng notebook ko, kaya medyo natakpan yung mga numbers. Sorry, ate. Ano ka ba? Okay lang yan. Ang ganda nga ng drawing mo. Tuloy mo lang yan. Ate Ann! May ipapakita ko sa'yo. Dali! Oh, Andrea, my dearest little sister. Halika dito. Tulungan mo na nga rin ako sa math. Ate, grade 2 pa lang po ako. Pero sige, try ko. Ano po ba yung tanong? Okay, simple lang naman. What is 8 times 23? Okay po, bali 8 times 23. Ano po ba yung times? Parang plus-plus ba yun? Ay, iba siya eh. Bale, pag times kasi... Ay, ganito na lang ate. Gusto mo itanong ko kay mama yung sagot? Saglit lang po ah. Mama! Mama, patulong! Hoy! Shut up ka, please, Andrea. Huwag mo muna tawagin si mama, nakakahiya. Tsaka baka magalit pa siya sa akin. Hoy, An, alis na muna kayo dito ni Andrea kung maghaharutan lang kayo. Kailangan kong tapusin tong project ko on time. Saglit lang ate, ang likot-likot kasi nito ni... Oo nga, malikot nga. Kaya pwede ba sa labas na lang kayo? Ate, are you mad? Hindi. Kailangan ko lang kasi talagang matapos to eh. Pasensya na, medyo lumakas boses ni ate. Sige ate, sorry din. Laro na lang tayo bukas. Tapos ng projects mo ah. Sige, babawi si ate pagtapos. Promise. Dina, tawagan mo na yung mga bata at nakaluto na ako ng hapunan. Sige po, ma'am. Andrea, Anya, Ana. Wow! Ang sarap naman yan, Mama! Oo nga, at mukhang mapaparami na naman ang kain ni Andrea. Hala, hindi kaya. Minsan lang ako maka-3 rice. Nakakatawa kayo. Kumain na lang kayo dyan. Huwag nyo nang isipin ilang kanin nakakain yung araw-araw. Basta ang importante, busog tayo at may nakakain. Oh, Dina, anong nangyari kay Ana? Ma'am, kayo na lang po ang mag-usap. Ayaw niyo po kasing sabihin eh. Nag-overtime ako sa tindahan. May bumili ng sandamakmak na tela. Ano nangyari dito kay Ana? Ayaw daw sabihin eh. O siya, kumain na muna tayo. Mamaya na natin pag-usapan yan.
O Ana, 1 taon na lang, tapos ka na sa high school. Kumuha ka ng accountancy course, ha? Gustong-gusto kita maging business partner sa tindahan natin. Opo, Pa. Mahal, nag-text yung teacher ni Ana sa akin. Aba, pareho tayo. Pero teacher ni Anya tong nag-text sa akin. Best in arts daw siya. Hala! Talaga pa? Wow! Wow! Congrats, ate! Siguro magaling kang umarte. Kaya the best ka in arts. Totoo! Pero hindi ko inaasahan sa akin mapupunta yung award, ah. Pero, hindi mo naman yun magagamit sa business natin eh. Pero, focus ka rin sa ibang subjects, lalo na sa math. Tingnan mo tong ate mo. Han, huwag naman ganyan. Congrats, Anya! May cake ka bukas! Tsaka nga pala, ano yung tinext ng teacher ni Ana? Best in mathematics siya, ano? Ano kasi, kaka-release lang ng grades nila. Ayun pala eh. Patingin nga. Ano to? 84 ka lang sa math? Anak naman. Pa, promise. Ngayong quarter lang po yan. Distract lang po ako saglit. Okay lang yan, nak. Mataas pa rin ang 84. Proud of you. Sige. Basta itaas mo yan, ha? At saka, anong distract? Baka naman nakikipag-date ka na, ha? Mag-focus ka lang sa pag-aaral. Hindi po, Pa. Promise po, itataas ko po yung grades ko next time. Go, mga ate! Tingnan niyo ako, oh. Ang ganda ng sulat ko. At tinuruan na rin kami mag-add ng 1 linggo. Ay, oo nga pala. Di ba may pinapatanong ka, Ate Annie? Ha? Ano? Wala po, Ma. Pa. Nagbibiro lang yan si Andrea. Sige, basta pag kailangan nyo ng tulong, lapit lang kayo, ha? Oh, kumain na kayo at lumalamig na tong kanin. Minsan, napapagod na akong mag-aral. Parang ang hirap lang sumunod sa yapak nila Papa at Mama. Matatalino. Tapos, sigurado pa sila sa ginagawa nila sa buhay. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung gusto pa ba itong inaaral ko. Pero sa awa ng Diyos, lumipas ang mga taon at nakapagtapos na rin ako ng kolehiyo. Magna cum laude pa nga. Nagkaroon na rin ako ng manliligaw, si Mikael. Bala ko na siyang sagutin at ipakilala kila Mama sa graduation celebration ko. Congratulations! Naman! Pa-Shanghai ka naman! Congrats sa ating magna cum laude! Oh, mga pare, si Nana lang naman ang susunod na magiging manager ng business namin. Congrats, anak! Aba, ayos yun ah. Uni ka iha mo, talagang susunod sa yapak mo. May tagapagmana na. Cheers tayo dyan, pare. Oo nga eh. Dapat ganito lahat ng anak mo, Grace, ha? Yung si Anya, nakikita kong laging nasa labas. Itulad mo naman dito kay Ana. Huwag kang mag-alala, kumpare. Maayos ang pagpapalaki ko sa mga anak ko. Yes naman. Congrats, ate ko. By the way, may gift ako sa'yo sa kwarto, ha? Kunin mo na lang mamaya pagkatapos ng party. Thank you, Rhea. Ma, Pa, salamat po. Kahit pa paano, natapos ko na rin tong pangarap niyong kurso para sa akin. Anong pangarap namin? Pangarap natin to, anak, ha? Sige, Ma. Pangarap natin. Ay, Yaya Dina! Ito po pala, regalo ko sa inyo. Salamat po sa laging pag-aasikaso sa akin. Ay, halak anak, nag-abala ka pa. Salamat ha.
Congratulations uli. Ay, siya nga pala. Nasa sala na si Mikael. Pinapasok ko na. Ha? Sinong Mikael yan? Wala pa. Pakisabi na lang pahintay ako saglit. Sige lang, nak. Nana, sinasabi ko sa'yo noon pa, huwag kang magpapadistract sa mga ganyang bagay. Pa, mabait si Mikael. Hinatid niya nga ako noon sa... Ha? Anong hinatid? Kailan to? Hindi ka naman nagpaalam sa amin ha? Asan na ba yung Mikael na yan nang makita niya? Mahal, kalma lang. Ako nang bahala dito. Halika nga dito, Ana. Ma, ano po yun? Anong-ano po yun? Alam mo naman siguro bakit kita tinawag. Nak, bakit hindi mo naman pinaalam sa amin na may manliligaw ka na pala? Pasensya na, Ma. Alam ko naman magagalit si Papa kung sinabi ko nung hindi pa ako tapos sa pag-aaral eh. Alam kong ngayon yung mas magandang panahon. Kahit na anak, nakaka-disappoint lang. At saka, bakit nauna pang nalaman to ni Dina kesa sa amin? Kami tong magulang mo, anak. Kayo nga, Ma. Pero to tell you honestly, hindi ko ramdam. Anak! Bakit? Sa totoo lang naman, Ma. Masyado nga kayong focus sa business. Oo, dumarami yung pera natin, pero para saan ba yun kung nawawala rin kayo sa tabi namin lagi? Anak, pagpasensyahan mo na. Babawi si Mama. Halika na. Pakilala mo na si Mikael sa akin. Pasensya na rin, Ma. Hindi ko rin naman ginusto na maglihim sa inyo ni Papa. Ma, ito po si Mikael. 1 taon na rin po siyang nanliligaw sa akin. Magandang gabi po, tita. Mano po? Aba, marunong magmano. May respeto ka, ha? Anong pangalan mo ulit, iho? Mikael Rivera po. Anak ka ba ni Aling Jo? Mayaman na angkan. O ano, kayo na ba ng anak ko? Ma, balak ko nga po siyang sagutin ngayon eh. Pero magpapaalam po muna ako sa inyo ni Papa. Naku, nak. Kung ipapaalam mo pa to kay Papa mo, sigurado akong hihindi yun. Pero sige, ako nang bahala sa kanya. Talaga po, Ma? Hala, salamat po. Mikael. Yes! Ha? Tayo na? Yes! Salamat po, tita! Pangako, naaalagaan at mamahalin ko po itong panganay niyo. Nako, dapat lang, iho. O siya, maiwan ko muna kayo dyan. Ma'am, nandyan na po pala si Anya. Nagbibihis lang po. Oo nga pala. Salamat, Dina. Diyos ko, anong oras na ngayon lang dumating ang babaeng yun? Ma'am, pakibilisan na lang din po. Nakita po kasi siya ni Sir Berto. Kaya ayun, sinundan ka agad sa kwarto. Ha? Ay, Diyos ko. Asikasuhin mo muna ang mga bisita at pupunta na ako doon. Ikaw, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na tularan mo ang ate Ana mo? Galing ka na naman sa band practice mo, kung anong-anong pinaggagawa mo sa buhay mo, lintik ka. Berto! Itigil mo yan! Labas! Grace, huwag ka munang makialam, please lang. Hindi. Lumabas ka na. Ako nang bahala. Bumalik ka na doon sa mga kumpare mo. Pa, at least ako masaya sa ginagawa ko. Kayo ba? Sumasagot ka pa. Anya! Berto! Tumigil na kayo! Anak, pagpasensyahan mo na yung papa mo. Nakainom lang siya ngayong gabi. Sus, kahit hindi naman po nakainom yan, ganun pa rin kakitid isip niyan. Pero Anya, kahit papaano, nasa katwiran ang papa mo. Mag-alas 11 na. Ngayon ka lang umuwi? Saan ka ba galing, ha? Sa band practice nga, Ma. Tsaka bakit niyo ba ako hinahanap? Party to ni Ana, di ba? Sa kanya na lang po kayong mag-focus. Anak naman! Makitid ka rin mag-isip. Sa tingin mo ba si Ana lang ang anak namin? Ganun ba? E di sana pinaramdam nyo? Anya, sumusobra ka na, ha? Pasalamat ka nga at pinipigilan ko yung papa mo.
Madalas hindi ka nagpapaalam. May mali ka din, anak. Magpaalam? Bakit? Pag nagpapaalam po ba ako, papayagan niyo ako? Tapos magagalit kayo kung bakit di ako nagpapaalam? Kasi alam naming hindi makabubuti sa'yo yung ginagawa mo. Maggulang mo kami, anak. Alam namin kung anong makabubuti sa'yo. Tama na, Ma. Tama na. Magbibihis na ako. Bumalik na kayo doon. Baka hinahanap kayo ng mga kumari yung proud na proud kay Ana. Anak, wag naman ganito. Sige na, Ma. Basta tatapusin ko tong accountancy course ko, tapos bahala na kayo kung saan niyo ko ilulugar. Sa bagay, wala naman akong paglulugaran dito eh. Kay Ate Ana lang kayo nakatingin lagi. Anak, paano ka naman namin matitingnan kung laging wala ka dito? Ma, paulit-ulit lang tayo eh. Tama na. Ma, nakaredy na yung cake na binake ko. Labas na kayo dyan, dali. Sige, Rhea. Palabas na kami ni Ate Ania mo. Pagpunas ka ng luha mo, anak. Baka makita ka ni Rhea. Proud ako kay Ana at kay Anya. Ang magulang, gagawin ang lahat para maging masaya ang pamilya niya. Kaya ginagawa ko lang kung anong alam kong tama. Dumaan ang mga buwan at naging maayos naman ang pamilya namin. Hindi malungkot, pero bakit ganun? Hindi rin masaya. Saan na nga ba ako? Oh, Nana, ilang buwan ka ng graduate ah. Ready ka na bang mag-take over sa business natin? Nasa kwarto mo na rin yung mga papeles ng inventories tsaka mga finances ng business. Tara na. Naks naman, go ate! Pag ikaw talaga yung nag-manage, bibili ka agad ako ng tela para ako agad yung first customer mo. Ano po pala pa? Yung company na pinag-internshipan ko po, binibigyan ako ng posisyon. US-based po siya. Naiisip kong kunin. Ha? Mag-a-abroad ka, anak? Yes, ma. High position po kasi yun. And talagang na-impress sila sa naging performance ko. Once in a lifetime opportunity din po. Sus, Amerika pang nalalaban. Ano po yan pa? Ang sabi ko kako, bakit kailangan pang mag-Amerika ka? Alam mo namang may business tayong pamilya dito. Parang gusto mo lang ata makaloy sa amin ng mama mo ha? Pa naman. Hindi naman sa ganun. I'm still exploring all my possibilities. Hindi ko sinasara ang sarili ko sa isang box lang. And sabi ko nga, this is a once-in-a-lifetime opportunity. Ayaw niyo ba to para sa akin? Pwede rin to makatulong para mag-grow yung business natin. Explore? Opportunities ka pang nalalaman. Pinag-aral kita sa kursong yan sa pinakamagandang eskwelahan dahil ikaw ang inasahan ko magmana ng negosyo natin. Ano? Sasayangin mo lang yung tuition na pinagustusan namin para lang mag-explore? Mahal, uminahon ka nga. Naririnig ka na ni Andrea. Rhea, pumasok ka muna sa kwarto. Talaga pa? Di lumabas din. Yung pala talaga yung rason kung bakit niyo ako pinag-aral sa kursong to. Di wala kayong tanong noon kung gusto ko ba to? Basta plano niyo, sinusunod ko lang. Ginugusto ko lang kahit ayaw ko. Pangarap niyo to ah. Bakit sa akin yung pinapasa? Hoy, Ana! Huwag mong pagtataasan ng boses ang papa mo. Hindi! Naman, isa ka pa. Kinukonsenti mo lahat ng aksyon ni Papa sa akin. Di mo ba nararamdamang sakal na ako? Kaya hindi ako tatahimik. Pagod na ako maging sunod-sunuran lang kay Papa. Sawang-sawa na ako. Mag-iimpake na ako. Sige, pag tuloy mo yung pag-Amerika mo, wala ka nang asahan sa amin ng magulang mo. Wow! So utang na loob pala to. Guilt trip? Sus! May buhay na kami ni Mikael. Pag-isipan mo rin pa kung saan ka nagkamali. Mikael, tinuloy mo yung relasyon mo sa mokong na yon. Baka sa kanya mo nakuha yung ganyang pag-iisip. Kaya sinasabihan na kita. Pa! Tama na! Aalis na ako. Pagod na ako sa kakabunganga niyo. Aba Grace, anong nangyayari dyan sa'yo ni Kahiha mo? Rinig hanggang dito sa amin ang away niyo. Suwain na bata ha, hindi maganda sa inyo yan. Alam niyo po, hindi rin po maganda makichismis sa personal na bagay. Ana, tama na. Mare, pumasok ka na lang doon.
Grabe na siya. Kahit noon, hindi niya man lang inisip kung anong gusto ko sa buhay. Tapos ngayon lang ako hihiling ng bagay na para sa akin. Hindi ka agad siya na para bang ang sama-sama ng hiling ko. Tsaka bakit ba? Kailan ko pa naging utang loob na pinanganak ko sa pamilyang to? Ginusto ko lang naman ng buong pamilya. Yung masaya, yung tulad ng dati. Yung tipong... Diyos ko! Ali! Hoy! Munti ka mo na kami mabangga. Okay lang po ba kayo? Oo, salamat, Iha. Natumba lang ako pero wala namang sugat. Sino ba tong nagmamanehong na ito? Hindi tumitingin sa dinadaanan! Ako na ho, Ali. Hoy! Maanong idedemanda? Saglit. Kotse to ni Mikaela. Babe? Anong ginagawa mo dito sa gitna ng daan? Pasensya ka na, babe. Lumayas na kasi ako sa bahay namin. Teka lang, bakit ka bumabiyahe? Hindi ba sabi mo may work ka ngayon? Babu, nabangga pa natin siya. Babu? Sino si Babu? Babe, si ano nga pala? Ana? Oh my God! Ikaw pala yan! Ako to, si Jenny. Si Jenny? Pinagsabay mo kami ni Jenny? No. Please, babe, please. Listen to me, okay? Listen to me. It's not what you think, okay? Si Jenny, kasama ko lang kanina. No! Tama na. Huwag ka nang dumagdag sa sakit ko ngayong araw. Aalis na ako papuntang Amerika. Magsama kayo niya ni Jenny. Babe, please. Hello, ate, asan ka? Please lang, Anya, tama na. Hindi na ako uuwi dyan kung pinapatanong ni Papa sa'yo. Matuto siya sa pagkakamali niya. Hindi ate, I mean, worried lang talaga ako sa'yo. Huwag ka mag-alala. Kakausapin ko pa rin kayo ni Rhea. Pero wag mo na lang ipaalam kila Mama at Papa, ha? Ate Anya? Si Ate Ana ba yan? Oo, ito, kausapin mo. Ate, sabi ni Mama mag-a-abroad ka daw. Naks naman. Proud of you, ate ko. Pagdating mo doon, bilhan mo ako ng bagong stethoscope, ha? Yung kulay pink, yung paborito ko. Sige, Rhea. Magpapadala ka agad ako dyan. Pero ayun na nga ate, paano yung business? Hayaan mo sila. Basta ako, gusto ko na munang huminga. Makawala. Sige ate. Update mo na lang kami, ha? Ay, umalis na si ate. Umalis na yung anak na laging nilang pinupuri at tinututukan. Ni kailanman, di ko niisip na may ganun pala talaga siyang nararamdaman. Kahit pala siya nasasakal na. Akala ko noon, totoong masaya talaga siya sa course niya. Akala ko nga, talagang siya yung magmamanage ng family business namin. Pero kahit pala yung totoong akala nating sobrang saya, pwedeng maging malungkot sa loob. Grabe, 1 taon na lang. Matatapos na rin ang college ko. Ate Anya, nandyan yung friends mo sa labas ng gate. May gig daw kayo ngayon. O ano na naman yan? Hindi. Sige. Basta Anya, umuwi ka kaagad ha? Opo ma. Sige ma. Salamat po. Yee! Nandito na si Anan. Wala na. Kinikilig na naman si Flor. Huy, Flor, namumulay ang tigyawat mo. Obe, huwag mong ipalata. Talagang Pilipina tayo. Magsitigil nga kayo. Hi, Anya. Hi, Flor. Yee! Parang mga sira, oh. Tara na nga, baka malate pa tayo sa gig eh. Anya, kumain ka na ba? Gusto mo, sabay tayo mamaya mag-dinner after ng gig. Treat ko na. Ha? O sige, pero chip in tayo ah. Okay ba yun? Sige, pero may libre kang coffee sa akin mamaya. Ang kulit talaga. Sige na nga. Thank you, Flor. Oy! Sana all.
Anya, umuwi ka na ngayon din. Uy pa, pero di pa tapos yung gig namin. Ano, uuwi ka o hindi ka na uuwi kahit kailan? Pa naman eh. Sige na, uwi na po ako. Ikaw pa talaga may ganang magalit, ha? Ano ba naman, Anya? Lakwatsa ka ng lakwatsa. Sa tingin mo ba may patutunguhan ka diyan? Kamusta na ba ang grades mo? Graduating ka. Sinasabi ko sa'yo, pag pumalakol na naman yang marka mo. Nako. Wow! Ang bilis ah! Ngayon may paki na kayo sa grades ko uli. Porket wala na si Ate Ana. Anak, syempre naman. Anak ka rin namin. Napag-uusapan natin noon yan. Isa pa. Kung iisipin ko, baka ikaw nga itong naglason sa utak ng ate mo para maglayas. Wow! Hanap si siya oh. Pa, di pa rin tumatatak sa utak niyo kung bakit umalis si ate? Malamang, nilason mo nga. At di ka pa ba masaya? Yung ate mo, pinilit namin na kumuha ng accountancy. Pero ikaw, hinayaan ka lang namin. Tapos ngayon, parang pilit na pilit ka rin. Ang gulo mo. Ayun nga pa eh. Ako, hinayaan nyo lang. Lahat ng mga mata nyo nakatingin kay Ate Ana. Kaya ako, pinabayaan lang. Ngayon lang kayo nagkaroon ng paki sa akin kasi umalis na yung unikaihan nyo? Tinanong nyo ba ako bakit ako nag-accountancy rin? Akala ko noon, yun ang gusto mo, anak. Kaya hinayaan ka namin. Ang sakit ma, ha? Di nyo man lang ako napapansin? Di nyo man lang napansin? Nag-accountancy ako kasi gusto kong tumulad kay ate. Kahit ayoko ng math at numbers. Nag-accountancy ako kasi gusto kong makita nyo rin ako. Naisip ko na baka pag ginhaya ko si ate, tumungin kayo sa akin. Pero mas gumulo lang talagang buhay ko. Kasi tuwing nag-aaral ako, alam kong hindi ko naman to ginagawa para sa sarili ko. Ikaw pala tong sira eh. Roberto! Bakit? Tama naman ah. Nagpapapansin ka lang. Tapos nung pinansin ka, magagalit ka. Bakit? Ano bang gusto mo? Tumugtog? Oo pa. Tagal ko nang sinasabi pero ang lagi niyong sagot, walang patutunguhan. Bakit? Mali ba yung sinabi ko? Oo pa. Maling-mali. Sa tingin mo ba sa business mo lang pwedeng kumita? Ano? So sasayangin mo lang yung course mo? Di ko naman course to pa eh. Kay Ate Ana to. Puro kayo tularan mo tong ate mo. Eh di ayun, nawala si Anya sa utak niyo. Puro Ana na lang kasi lagi. Itutuloy mo talagang magbanda na lang? Ano bang mapapala mo dun? Ito ba? Sa tingin mo, kikita ka dito? Oh, ito, oh. Paano ba? Ganyan ka ba talaga? Sama-sama mo. Diyos ko, Roberto Garcia. Ano bang ginagawa mo? Anya, saan ka pupunta? Pasensya na, ma. Nakakawalang gana na tong pamamahay na to. Umabot ako sa kolehiyo. Hindi man lang nagbago yung pakikitungo sa akin ni Papa. Ang mas masakit pa. Wala ka bandang ginawa masyado, ma. Anak, wag namang ganyan. Pag-usapan natin ito. Hindi, ma. Ilang taon na yung dumaan eh. Ilang taon na yung dumaan para pag-usapan natin to. Pero inuuna nyo lagi yung lintik na business nyo. Dati naman hindi ganun ah. Ang saya-saya natin dati eh. Pero nare-realize ko habang tumatagal, ginagawa nyo lang kaming investments. Tama na. Sige, lumayas ka. Wala ka namang nagawang mabuti dito noon pa. Roberto Garcia, sumusobra ka na sa mga anak natin ha? Subukan mo lang na pati si Andrea itrato mo na mali. Bakit parang kinakampihan mo na yung mga anak mo? Anak natin, Roberto. Ano bang nangyari at naging ganito tayo? Iba dapat mahalin lang natin yung mga anak natin? Iba ganun naman dapat ang inuuna ng mga magulang? Ng isang pamilya? Magmahalan, mag-usap. Asa napunta yun? Ma, iniisip ko lang din yung negosyo natin. Ang taas ng tingin ng mga kumparet mga tao sa pamilya natin. Tapos sisirain lang ni Ana at Anya? Hindi yon, mahal. Tayo yung sumisira sa kanila. Di mo ba naiisip yun? Bahala sila. Pinili nilang umalis.
Naiinis ako. Pero nalulungkot. Bakit hindi ko nakita tong mga hinaing na mga anak ko? Bakit naging ganito si Berto? Anong nangyari? Anong nangyari sa akin? Gusto kong bumawi sa mga anak ko pero alam kong mas makabubuti ngayon kung hahayaan ko muna sila mabuhay ng malaya. Si Anya, alam kong tumutugtog na yon na masaya. Nakikita ko sa mga posts niya. Si Ana naman, hindi ko mahanap naman sa Instagram pero sana maayos sila ni Melvin. Ay mali, si Maki pala. Sa ngayon, tututukan ko na lang si Rhea. Hahayaan ko siyang gawin ang gusto niya. Ma, paano po yan? Umalis na sila ate. Itutuloy ko pa po ba yung pag-nurse? Oo, anak. Pero baka minsan tatawag-tawagan kita pag kailangan namin ng papa mo ng tulong sa negosyo, ha? Sige ma, subukan ko pong pagsabayin. Hindi ko maintindihan. Akala ko ba pamilya tayo? Oo, mahirap pakisamahan si Papa. Pero bakit niyo naman ako iniwan, mga ate ko? Patawa-tawa lang ako tuwing nag-uusap tayo, pero naiintindihan ko lahat, nakikita ko lahat. Pinipilit ko na lang maging masaya kasi doon ko nakukuha yung pag-asa na magiging okay din tayo sa huli. Pero, bakit kayo bumitaw bigla? Anak, pumunta ka muna dito saglit sa tindahan. Dali, walang nag-asikaso ng bagong stocks ng tela. Sige po pa. Guys, susunod na lang ako makakasama sa group study ah. Ha? Paano yan? Finals natin next week ha. Baka di ka makapasa. De, kaya to. Sige, ingat kayo ha. Sige, ingat ka rin ha. Kita na lang tayo bukas. Tsaka andito lang ako palagi pag may kailangan ka. Notes or kahit hindi school-related. Ay nagpapapogi na naman si Neil kay Andrea. Sige. Salamat Neil. Chat na lang kita mamaya. Sige, ingat ka ha. Pa, mano po? Nasaan si Mama? Hindi ko nga alam eh. Nagpaalam kanina na bibili lang ng pagkain sa mall. Hanggang ngayon, hindi pa nakakabalik. O siya, dito ka na muna magbantay. Asikasuhin ko lang tong inventory ng bagong stocks. Sige po. Pero okay lang po ba uwi muna ako ng bandang 8:00? Magre-review pa po kasi ako eh. Kung kakayanin, kaya dalihan mo na dyan ha. At ayusin mo yung pagbabantay mo. Sige po. Naku, nasan kaya si Mama? Oo, Ma. Saan ka nang galing? 2 oras kong bumili ng pagkain? Pagkain? Ay, oo nga pala, pasensya na. Naligaw kasi ako papunta sa mall. Tapos ayun, bumili na lang muna ako ng bagong damit para kay Anya. Pa, andito na po si Mama. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Parang bumibigat yung responsibilidad ko. Medyo bumaba yung grades ko sa final exams namin, pero sa kabutihang palad nakapasa pa rin naman ako. After exams, sinubukan kong tumawag kila ate. Hello, ate? Si Bunso ito. Asa na kayo? Baka pwede naman tayong magkita. Rhea? Ay, pasensya ka na. Hindi ko nasabi sa inyo. Nagkaroon na ako ng pamilya dito sa Amerika. Inaalagaan ko pa tong anak ko, kaya baka hindi muna ako makasama. Uy, Bunso! Sorry hindi rin ako available ngayon eh. May mga gimmick rin kasi kami sa Manila. Kakadating lang namin dito kahapon. Wow, ang gagandang mga balita naman po niyan. Sige po, sa susunod ha. Pag nag-aya ako, please, punta kayo. Oo, Bunso, babawi ako. Siyempre naman, Bunso. Dadalhan pa kita ng CD ng favorite mong banda. Ma,
Nakausap ko si Ate Ana tsaka si Ate Anya. Ang gaganda ng mga kwento nila sa akin. At sa susunod, baka pwede na raw uli silang bumisita dito sa bahay. Wow! Siguro tama nga na umalis na muna sila saglit dito sa atin. Tsaka ayun, kamusta na ang pagbabanda ng Ate Ana mo? May nakwento ba siya? Ma, si Ate Anya yung nagbabanda. Kayo tumatanda na. Oo nga pala. Hay nako. Oo nga pala, Rhea. Salamat ha. Hindi ka umalis dito sa tabi namin. Ayos lang, Ma. May iraos ko naman to. Siya nga pala. Nakasama na ako sa listahan ng nakapasa sa licensure exam for nurses. Magiging licensed nurse na po ako sa October. Congrats anak. Tara, sabihin natin sa papa mo. Wag na muna, Ma. Pagka nagka-lisensya na ako, gusto kong sorpresahin si Papa. Sige anak, tuloy mo lang yan ha. Berto, halina't kakain na tayo. Pa, kakain na po. Berto. Rhea, hanapin mo nga ang papa mo. Papa? Saan ka na po, Pa? Pa, anong nangyari? Oo, wala. Nadapala ako sa lamesa. Pero okay lang. Berto, Diyos ko. Ayaw mo bang dalhin ka namin sa hospital? Oo nga po, Papa. Para ma-check ka ng mga doktor. Hindi na. Sayang lang sa pera. Tara na't kumain na tayo. Nakaka-proud naman si Rhea. Oo, malungkot na siya na lang itong nasa tabi namin. At least pinili niyang hindi kami iwan ni Berto. Dumating na rin yung araw na naging official na akong registered nurse. At sakto, sa susunod na buwan na yung 50th birthday ni Mama. Ate, baka naman pwede na kayong dumalaw. Para sana sa 50th birthday ni Mama. Tuloy na natin yung plano niyong pagbisita uli dito. Sige. May naipon na rin naman ako para sa pamasahe kung sakali. At holiday break din dito sa school ng anak ko. Yes, salamat ate. Ikaw, Ate Anya. Sige, may gigs kami ngayon dyan sa Davao, kaya maisisingit ko yung pagbisita dyan. Yon. Sige ba nga ate? Sisend ko na lang sa inyo kung saan tayo magkikita, ha? Ano yun? Ma, may nakasalang ba kayo? Wala naman. Sigurado po ba? Kasi parang may Hala, Ma. Nagsayang kayo? Ay, Diyos ko. Oo nga pala, nakalimutan kong patayin. Ma, baka gusto mo nang magpa-check up. Dumadalas na pagiging makakalimutin mo eh. Okay lang ako, anak. Pasensya na. Magsasaing na lang uli ako. Ako na lang po, Ma. Huwag ka nang mag-alala. Nga po pala, malapit na yung 50th birthday mo May gusto ka bang gift? Ako, may gift na ako sa'yo. Hala, mag-50 na pala ako. Ang bilis ng panahon, parang kahapon lang. Tanda ko pa nung binalita ko sa papa mo na pinagbubuntis kita. So, ano nga gusto mo sa birthday mo? Basta, nandito lang kayo, masaya na ako. Sige po. Wait ka lang, Ma, ha? May surprise ako. Pakitawagan mo na rin nga si papa mo at gabi na kako. Sige, Ma. Kunin ko lang cellphone ko sa mesa. Ma, walang nasagot eh. Puntahan ko na lang po siya sa tindahan. Sige, mag-ingat ka't gabi na. Pa? Hindi ka naman makontak sa cell... Pa? Oh, ano meron, bunso? Ang aga mo naman tumawag. Next week pa birthday ni Mama. Saan po dito yung room ni Roberto Garcia? Ate! Anya! Saan daw si Papa? Hindi ko nga alam eh. Tinatawagan ko pa si Andrea. Ate, tara. Andun si Papa sa 21st floor. Oh, mga anak. Sabi ko sa inyo babalik na kayo Pa, wag naman ganyan. Kumusta ka pa? Kayong kumusta? Iniwan nyo kami. Tapos babalik na lang kayo bigla. So ganyan pa. Hanggang ngayon hindi pa rin po nagbabago ugali nyo. Aba, syempre. Kayo lang naman to Tama na pa. Mga ate, labas na muna tayo. Hintayin natin si Mama. Bumili lang ng kape yon sa may baba. Pasensyahan niyo na si Papa, ha? Bunso, paano mo natiis yun? Oo nga eh. Bakit di ka man lang nagsabi sa amin ng Ate Ana mo?
Paano nyo naman, ate? Sinubukan ko kayang magsabi. Pero lagi naman kayong busy eh. Mula nung umalis kayo, pati ako kinalimutan nyo na. Pasensya na, bunso. Ginusto kong kalimutan yung buhay ko kay Papa. Kaya pati ikaw nadamay. Siya nga pala. Eto, si Bernie, ang anak ko. Nak, magmano ka sa mga tita mo. Hello po, my name is Bernie. Hello po, Tita Anya, Tita Adria. Oh, ang cute mo namang bata. Teka saglit, asa na ba si Mama? Sigurado matutuwa siya sa anak mo, Ate Ana. Saglit, tawagan ko lang siya. Saglit. Cellphone ba to ni Mama? Hala, oo ate. Bakit niya iniwan dito sa waiting area? Sige, dito lang kayo. Ako na maghahanap kay Mama. Mama, can I buy candy from the vending machine? Oh, alright baby. Here you go. Don't get too far, huh? Alright, Mama. Rhea, kilala ko si Mama. Hindi niya kailanman iiwan ang cellphone niya bigla-bigla. Oo nga po eh. Parang dumadalas na yung pagiging makakalimutan niya. Eto na si Mama, oh. Nandun siya kanina sa may bintana, umiiyak. Ma, anong nangyari? Ba't ka naiyak? Hindi ko matandaan kung saan ko naiwan yung cellphone ko. Ma, andito sa akin. Huwag ka mag-alala. Ana, Diyos ko, salamat. Nandito ka. Opo, Ma. Tsaka si Ate Anya. Oo nga eh. Grabe naman. Nasurpresa ako. Ang agang regalo sa birthday ko. Hintayin na lang natin na gumaling si Papa. Tapos... Rhea, ano nangyayari? Saglit lang ha. Dok, anong nangyayari kay Papa? Your father is crashing. We need to resuscitate him right now. Doon na po muna kayo sa labas, nurse. Saglit, Ate Ana. Doon na muna kayo ni Bernie sa may lobby. Berto, lumaban ka. Please. Ma, kumalma ka muna. Nandito kaming lahat. Ma, tumigil daw bigla yung puso ni Papa. More chest compressions. Push 1 mg epi. Charge to 150. Clear. Chest compressions. 1 1000, 2 1000, 3 1000, 4 1000. Charge 150. Clear. Push more epi. Charge 200. Clear. No pulse, no breathing. Hold it in. Hindi, Berto, wag ka munang umalis. I'm sorry po for your loss, ma'am. Mr. Berto's heart stopped and we tried everything we can. Time of death, 2107. Roberto Garcia, naalala ko pa nung araw ng kasal natin. Sabi mo, gusto mo ng anak na babae, ang ituturing nating prinsesa. Ang bait ng tadhana, binayayaan tayo ng 3 prinsesa. Oo, alam ko hindi naging perpekto ang pagiging ama mo sa kanila. Pero kung nasaan ka man, mahal na mahal kita ng 3 prinsesa mo. Pa, pasensya ka na ha. Kailangan na naming isara yung negosyo natin. Pero promise po, aalagaan namin si Mama. Malaking tulong din po si Ate Nana at si Ate An-An. Pa, naging maayos po yung cremation mo. Sabi ni Mama, mas gusto mo raw yun kaysa iburol ka pa. Sige pa, sa susunod na lang nating pagkikita. Bernie, maglaro ka na muna dyan sa kwarto ng Tita Rhea mo. Alright, Mama. Nakakamiss din tong bahay, no? Tanda ko pa sa pader na to yung mga dinodrawing kong stick figures, oh. Heart shape, stars. Oo nga eh. Pero alam niyo mga ate, proud ako sa inyo at nakaalis kayo rito. Alam kong mas nakabuti sa inyo na lumayo muna dito. Pasensya na uli, Rhea, ha? Ganto. Magluto na lang ako ng fried chicken, hapunan natin. Uy, teka lang. Baka grades na naman yung pagbasihan dyan, ha? Mauubusan ako niyan. Hindi. Lahat makakakuha. Ano ma? Okay ba yon? Sige. Kunin mo na lang yung manok sa ref. Ma, baboy yung binili natin ng linggo.
Tsaka, nailuto ko na yon. Oo nga pala. Sige, bili na lang muna kayo sa palengke. Sumama na kayong tatlo. Babantayan ko na lang muna si Bernie dito sa bahay. So, ano na pala plano natin sa tindahan? Naibenta ko na ate. Hati-hati na lang tayo sa benta. Sige, tig 30% ba tayo? Ate, bala ko sana 60% sa akin eh. Tapos tig 20% kayo ni Ate Anya. Bakit naman? Pare-pareho lang naman tayong Garcia dito ah. Bakit? Pare-pareho din ba kayong namuhay dito sa Davao ng buong buhay nyo? Pare-pareho ba kayong hindi umalis dahil lang sasakal na kayo? Rhea, alam mo namang para sa ikabubuti namin yun kaya kami umalis, di ba? Para sa ikabubuti nyo nga. Naisip niyo ba kung makabubuti sa akin yun? Naiwan sa akin lahat ng responsibilidad, ate. Ilang buwan din akong na problema na baka hindi ako makapasa sa college dahil di ko na mabalanse yung oras ko sa pag-aaral tsaka sa lintik na negosyo na yan. Oo, nasakal din kayo. Kayo lang ba pwedeng masakal? Di sana umalis na lang ako nung nasasakal na rin ako, di ba? Andrea, bakit hindi ka umalis? Kasi pamilya ko sila. Pamilya natin sila. Oo, nagkamali sila sa pagtrato sa atin, pero sana ginawan natin ang paraan hanggang sa dulo. Ano, aalis-alis kayo nung nasasakal kayo pero ngayong pera na ang usapan, gusto nyo patas yung hatian? Ate Nana, maayos na buhay mo sa Amerika. Ikaw, Ate An-An, ang ayos na ng mga gigs mo. Nakakapag-travel ka na nga sa iba't ibang bansa eh. Pero ako, andito pa rin ako sa Davao. Gusto ko rin naman lumabas dito, pero tinitiis ko kasi nandyan pa si Mama. Sana naman maintindihan niyo yun. Alam mo, sige. Pasensya ka na bunso at hindi namin napansin na pati ikaw nasasakal na. Kung gusto mo, pati yung porsyento ko, sa'yo na. Para na rin sa mga tools mo na gagamitin sa pagiging nurse. Oo, Rhea. Kaya ko namang mabuhay sa pagigig ko eh. Ipunin mo na lang yung pera mo. Tulungan mo na lang si Mama at i-invest mo na rin para sa future mo. Opo, doon naman nakasisiguro ako. Lahat ng perang mapupunta sa akin, hindi ko gagastusin kung saan-saan. Sus, talaga lang kahit sa dates nyo ni Neil. Ha? Paano nyo nakilala si Neil? Aba, syempre. Yung chismosa nating kapitbahay. Kinuwento ka agad sa amin kanina. Hindi pa nga kami nakakapasok ng pinto. Dire-diretso na kaagad sa chismis. So, sino nga ba talaga si Neil? Ano po boyfriend ko po. Hala siya, may boyfriend na si Bunso. O tara na nga, baka nagugutom na sa bahay si Mama. Magluluto pa ako ng manok. Uy, teka lang. Hala, bakit nakabukas tong gate natin? Si Bernie! Bernie, anak? Tara ate, dali. Bernie, anak, asan ang lola mo? She went out po Hala, baka saan mapunta yun si Mama? Tatawag na ako agad ng kagawad sa barangay. Oo, mag-iikot-ikot na rin kami ni Bernie at baka may nakakita sa kanya. Sige mga ate, hahanapin ko lang yung gamot niya. Baka hindi niya pa naiinom Gamot? Oo ate, para sa sakit niya. Sige, sumunod ka na lang sa amin ha? Kuya, nakita niyo po ba tong babaeng to? Ha? Si Lola Grace. Ang bait niyan sa amin laging namimigay ng manok. Teka pala, bakit mo natanong? Nawawala po kasi siya. Baka naligaw po Ganun ba? Ay, naku, pasensya ka na di naman namin nakitang dumaan dito si Aling Grace baka naman pumunta siya dun sa sa tindahan nila. Tinignan niyo na ba dun? Oo nga. Sige, salamat kuya. Kuya, pakitulungan nga kami. Di po namin mahanap yung mama namin. Sige. Ano ho bang pangalan, ma'am? Si Grace Garcia po.
Si Aling Grace? Aba, kilala ng buong barangay yan. Sige, tara na. Iraradyo ko na rin sa mga rumorondang tanod dito sa barangay. Sige po, salamat kuya. Nasaan na kaya si Mama? Ano na bang nangyayari? Nasaan na ba sila, Ana? Si Anya? Si Andrea? Nag-aalala na siguro si Berto. Teka, kailan nga pala ka-graduate si Andrea? Saglit, anong kalye na ba to? Hiniwan na naman nila ako. Maiiwan na naman ako mag-isa. Ana, huwag ka munang umalis. Hayaan mo pagsabihan ko ang papa mo. Anya, tama na muna ang pagbabanda, please. O, eto na yung fried chicken. Hala, yung tindahan, sino kaya nagbabantay ngayon? Asang kalye na ba ako? Grace, dapat kasi inayos mo na yung pamilya mo noon pa. Mama, nandito ka lang pala. Halika na. Inumin mo muna itong gamot mo. Sino ka? Ma, inumin mo muna tong gamot mo. Ah, ikaw pala, Iha. Ayun na lang ang naalala ko kila Ana, Anya at Andrea. Iniwan na lang nila ako bigla. Nasaan na kaya sila? Hayaan niyo, Ma. Andito lang ako. Aalagaan kita. Kabait mo namang bata. Nasaan ba ang magulang mo? Huwag mong iiwanan, ha? At mag-usap kayo lagi at sabihin nyo yung mga nararamdaman nyo. Sana ganoon ang ginawa ko noon kila Andrea. Opo, hindi ko po iiwan yung magulang ko. O sige, ay nakita mo ba yung fried chicken na niluto ni Berto? Naubos na po, Ma. Ganoon ba? Sino ka nga uli? Huwag niyo na pong alalahanin, Ma. Basta aalagaan ko po kayo dito. Dito? Bakit? Nasaan ba ako? Dito po sa Maynila. Sa Home for the Aged po. Ah, oo nga pala. Iniwan na akong mag-isa nila, Andrea. Sige, salamat, Iha. Sige po. Maiwan ko muna kayo saglit, ha? Ano? Kamusta usap niyo ni tita? Wala pa rin eh. Parang hindi niya talaga ako maalala. Hayaan mo, Drea. Tiyaga lang. Sa awa ng Diyos, biglang maalala ka ni tita. Oo. Sana hindi tayo matulad dito, ha? Pinangako mo na mapupuno lang ng pagmamahal, pag-iintindihan, at saya. Yung pagpapalaki natin kay Gracia at kay Gracie. Oo naman. Mararamdaman ng kambal natin ang pagmamahal na binibigay mo sa akin at sa lahat ng tao sa paligid mo, Drea. Andrea, kamusta lagi ni Mama? Hello, ate? Buti na patawag kayo. Oo, tumawag sila kanina lalo na't 60th birthday ni tita ngayon. Rhea, bakit parang umiiyak ka? Okay ka lang ba? Oo, ate. Kasi... Hindi na talaga ako maalala ni Mama. Hayaan mo, Rhea. Papadalhan kita ng pera kinabukasan para may panggastos kayo sa kailangan niyo at kailangan ni Mama. Hindi naman eh. Hindi naman pera kailangan ko. Kayo sana yung pumunta dito. Pasensya na, bunso.
Alam mo namang hindi ko may iwan yung buhay ko dito sa Amerika. Ako rin, Rhea. Itong gig na lang yung bumubuhay sa akin. Tsaka alam naman nating lahat bakit kami napalayo sa Davao, di ba? Oo, ate, alam ko. Nakakatawa nga eh. Yung taong dating gustong-gusto niyong kalimutan. Siya na yung hindi nakakaalala sa atin. Sige na, ate. Kailangan ko pang ayusin yung mga gamot ni Mama. Mama, alam ko, hindi mo naman ako makikilala, pero kilalang kilala na kita. Kaya hindi kita iiwan. Pamilya ko. Hindi magbabago yun kahit nalimutin ang panahon. Mama, alam kong hindi mo ako maalala, pero ako, hindi kita makakalimutan. Hindi lang ikaw ang nag-aalaga sa akin. Ako rin ang mag-aalaga sa'yo. Dahil pamilya tayo, Ma. At walang puwang ang paglimot sa ating puso. Tawag ni inay at payo ni tatay. Kulitan ni bunso, kadyawan sa bahay. Mga alaalang kay saya, nagbibigay buhay. Anong distansya may bit-bit ay alaala. Naglayo ng panahon o sa ibang himpapawid. Sa tinig ko at tinig mo, dama ang pag-ibig. Boses ang pag-ibig ngayong Pasko. Boses ang regalo ng buong Pilipino. Malayo man hindi hadlang upang maramdaman ang liwanag ng Pasko. Ang tanging hiling ko ngayong Pasko, makita ang ngiti at masayang tawanan, kasamang mga taong bahalaga at malapit sa aking puso. Hindi magpapatalo sa anumang hamos. puso ko ay may pag-asa. Muli tayo'y magkikita rin, magkahawak, magkayakap.
bagay na hindi mapapaling mga kusugan daan na kayang harapin. Pero dahil sa suporta at pagmamahal, iyong madarama ang pag-ibig na wagas. Isa ang mensahe ng Pasko sa ating lahat ng ibigay sa kapwa na walang hinahangad. Iyaw sa bibig, basta tinig na taglay ang regalo ng Diyos sa inyo ibibigay. Bawat tinig may dalang lakas, isisigaw sa mundo. Babalik sa Diyos, babalik sa Diyos, boses ang pag-ibig ngayong Pasko. Boses ang regalo ng buong Pilipino. Malayong man hindi hadlang upang maramdaman. Boses ang pag-ibig ngayong Pasko. Boses ang regalo ng buong Pilipino. Malayo man hindi hadlang upang maramdaman. Sa boses ko nakita ang aking pag-asa. Sa boses ko nahanap ang isang pamilya. Malayo man hindi hadlang upang maramdaman ang sinasabi ng pusong nagmamahal. Salamat sa pagliwanag ng Pasko. Boses ang pag-ibig ngayong Pasko. Boses ang regalo ng buong Pilipino. Malayo man hindi hadlang upang maramdaman. Sa boses ko nakita ang aking pag-asa. Sa boses ko nahanap ang isang pamilya. Malayo man hindi hadlang upang maramdaman ang sinasabi ng pusong nagmamahal. Salamat sa pagliwanag ng Pasko. Salamat sa pagliwanag ng Pasko. Was driven by the fire inside of you. Was hoping they could recognize you. The poison of the world is killing you inside, and you're locked with limitations. Close your eyes, imagine the future. You can reach the skies if you wanted to. Inform and inspire, be involved in power. We are the power, we're the voice of the youth. Rise up, let the world know. Stand up, come together. Shout it out and be heard. We have the youth power. We can make the difference. Let your voice be heard. We are the voice of the youth. We have the youth power.
up your eyes, listen to the voice inside. Light up the fire, burn it bright inside you. Embrace your path to pave your tomorrow. And don't forget we're here for you. Just go on forward, believe that you can, and you'll achieve what you want if you believe in you. Let's do it together, united we stand, 'cause if we go together, we have the power. Rise up, let the world know. Stand up, come together. Let's shout it out and be heard. We have the youth power. We can make a difference. Let your voice be heard. We are the voice of the youth. We have the youth power. Talk about living your life. Talk about living your future the way you want it, it's supposed to be. We'll be happy, you and me. Break your walls, step ahead, stop living the people's dream. Start believing in yourself, start believing what you can achieve. Participate with our cooperation, all initiation. Dream big dreams, please demonstrate with all your strength, so we can scream that we're the voice of the youth. Rise up, let the world know. Stand up, come together, and shout it out and be heard. We have the youth power. We can make a difference. Let your voice be